Mga kapuso, karong International Women's Month. Atong hisgutan ang kontribusyon sa kababayenan sa kalambuan sa nasod. Ug dinhi sa Davao City, kini ang sentro sa mga inisyatibo sa Integrated Gender and Development Division sa lokal nga kagamhanan. Karong hapon, makauban nato ang head niini nga si Miss Lorna Mandin. Maayong hapon, Ma'am Lorna, and welcome sa One Mindanao. Maayong hapon, Sarah. Maayong hapon po sa tanang nagtanaw no, sa atong programa. So, Ma'am, we've mentioned kontribusyon sa kababayenan sa kalambuan sa nasod. Unsa sa tan-aw nimo, Ma'am, ang kamahinungdanon sa kababayenan sa nation building yun as a whole? Nakita nato nga ang mga babae nagagawas, no, nagatrabaho dinha sa natad sa panginabuhian og invisible o kana gani ginatan-aw nato unpaid care work, mga reproductive roles. Okay. Kanang ginaingon gani nato trabahong pambabae. So, unsa sa tan-aw ninyo ang padayon nga hagit alang sa kababayenan? So, kana pud ang kasinatian nato sa Davao, mapasalamaton gyud ta sa active kaayo, very dynamic nga mga women CSOs, women NGOs. Aside ana naagihapon tay challenges no dito sa mga kaso nga nagagawas karon like kanang sexual abuses, naatay mga human trafficking cases, na ay pipila nga mga reports pod on child marriages. So ang hagit, paano nato ma-concretize, paano nato ma-harmonize dito sa atong existing culture. So dakong hisgutanan ang edukasyon. Unsa ba inyong specific nga mga programa karong International Women's Month? O naatay pinasahi nga tema no, unsa man to kababayenan kus ganong ipadayag ang kakayahan taliwala sa mga hagit sa panahon. So mag-focus ta ana sa mga sub-areas on politika, ekonomiya ug kinaiyahan. Ipakita unsa ang economic situation, unsa ang iyahang unsay burden as well as kanang effect no sa usa ka babaye. Sa politika tungod kay makadungog ta di ba nga naay mga proposal no charter change, pero ilatag sa ilahon sa ang pros and cons ug ang ikatulong atong hisgutan sar kaning state no of the environment, katong resiliency nga atong iandam, murag dako pug role ang babaye tungod kay again iyang tan-awon man dili lang baya iyang kaugalingon, iyang mga anak, iyang bana, iyang in-laws. So ma'am, sa atong last message, unsa atong mensahe sa atong mga kababayenan? Ang babaye isip tawo, naa siya katungod no. Ando na siya katungod sa edukasyon, maayong panlawas, trabaho and all no. Hinaot nga mag-sink in ba no, mag-sink in sa ato ang kani nga mga katungod inherent sa ato o pwede gyud nato siya ma-exercise. Okay. Thank you kayo so much, Ma'am Lorna Mandin, sa time nga gihatag nimo sa One Mindanao.